Hello, magandang araw. Ayoko na magsalita doon sa attorney. Tinapik ako ni Kayo. Masama, masama ba yung ano? Anyway. Hindi, may mali ba ako nasabi kahapon? Doon sa yung kay attorney abogado ng bayan. Madumi lang kasi yung utak ng iba eh. Anyway, meron tayong pag-uusapan, no? May nagpasa sa akin ng link na to. Ito ay galing sa Hulika News. Ano to? Media ba to? Tingnan nga natin about. News daw siya eh. So meaning, journalist ba ito si Sir? Journalist ba siya? May ano eh, may publication eh oh. Hulika Diario. Baka ano to? Baka lehitimong media ba to? Anyway, kasi gusto ko alamin eh. Kasi hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang siya nakita. May nagpasa sa akin regarding dito sa sa sinabi niya, no. Pakinggan natin to, men. Si Sir, ano ba name nito ni Sir? Jojo Sebial. Tama ba ako? Yung nga, pakinggan natin to sinabi ni Sir. Attorney. So, ang message na to ay kay Sir Ralph Kalinisan. Yung sa Napolcom. So ay wag na ho kayong makialam, attorney, Ralph o commissioner. O sir, wag na ho kayong makialam dahil para ho sumasabay na rin ho kayo sa mga katarantaduhan ng mga ito eh. Kung nakikita ho ninyo yung kanilang banggaan, sa halimbawa, palagay natin na mayabang itong si Norman Mangusin, may hangin sa utak ito, no? Marami hong nagagalit ho dito, marami hong naluluko, di umano, kayo ho, sila ho may sabi na may mga OFW, overseas Filipino workers na mga niluluko nitong si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos, ay may hayaan na ho natin silang sila ho'y magsampahan ng kaso. Yung ating po mga kababayan OFW, wag na ho kayo magpautot, magpaluko dito sa mga ilang po mga vloggers na mukhang hindi alam ni Sir talaga yung ano. Hindi, at least ina-acknowledge niya, no, yung regarding do sa mga OFW. Pero hindi niya alam kung bakit na-involve si Sir Ralph Kalinisan. Mukhang hindi niya alam eh. No? Nag-start yan nung nag-viral yung suot ni Sir FLM ng uniforme ng pulis, di ba? Yun ang unang sinita niya. Nung nasita niya yon, na-uncover niya ngayon yung maraming kabulakan. Hindi nag-gets nito ni Sir eh. At bilang taong gobyerno, hindi naman porkit napulcom ka lang, inapulcom ka lang. Syempre, dahil mahal mo ang Pilipinas at ikaw ay naglilingkod sa Pilipinas, gagawin mo kung anong meron ka, gagawin mo under kung anong meron ka, na magkakaroon ng justice yung mga kababayan natin. Freedom niya yun as tao na actually hindi naman nakikialam eh. Kasi kasama talaga siya doon. Alam ba ni Sir na pinagmumura ni Sir Norman Mangusin yung mga pulis, NBI? Tapos ko ano-ano pang sinabi kay Sir Ralph Kalinisan. Hindi ko alam, journalist. Sometimes yung mga journalist, hindi ko talaga alam kung nagsalita lang sila base sa hangin or what. No? Pero to be fair naman, na-mention niya naman yung ibang issues katulad do sa OFW. so ay wag na ho kayong makialam, attorney, Ralph o commissioner. O sir, wag na ho kayong makialam dahil para ho sumasabay na rin ho kayo sa... Huwag mong pakialaman yun. Hindi naman yan eh. Hindi naman personal yung yung sigalot eh. 'Di ba?
public interest yun eh. Bakit pagbabawalan mo makialam? Dapat nga kayong media, pinakikialaman nyo yan. Buhay nga ng artista, pinakikialaman nyo eh. Pinakikialaman nyo dahil public interest yan. Bakit ayaw yung pakialaman? Di ba? Kapag yan ay na dismantle, credit lahat kay Sir Ralph Kalinisan lahat yan. Di ba? May pinaglalaban kasi yung tao. Patigilan yun. Huwag na kayo makialam. Minura nga ang PNP. Minura ko ano-ano nga pinagsasabi sa kanya. Okay lang sana kung ano yan eh. Hindi dinamay hindi pinersonal si Sir Ralph Kalinisan eh. Di ba? Kasi ang unang sinita lang talaga nito, yung uniforme ng, di ba? Naalala niyo yung dati? Yung nakita niya. Eh, di ba meron na rin siyang nasita dati nun? Na ginamit na costume yata sa party yung police. Na-offend din siya nun eh. Ngayon, nung nakita niya si Sir Norman Mangusin, sinita niya. Nung sinita niya, kung ano-anong pinagsasabi sa kanya, hindi ka ba makikialam doon? Talaga si Sir eh. Sa mga katarantaduhan ng mga ito eh. Kung nakikita ho ninyo yung kanilang banggaan, sa halimbawa, palagay natin na mayabang itong si Norman Mangusin, Never naman naging issue yung yung mayabang pagdating sa legal, 'di ba? Pwede ka bang kasuhan dahil nagyabang ka? Well, yung pagyayabang mo, for example, kung minumura mo yung kaaway mo, pwede, 'di ba? Or nagyayabang ka na sinasabi mo marami kang connection, yung mang-i-intimidate ka na halimbawa sasabihin mo kaya kitang patayin. 'Di ba? Yung may kaso, pero yung pagyayabang lang na yung dekalibre ako, ganun. May kaso ba 'yon? Mukhang wala namang kaso yata 'yun eh. 'Di ba? Pero hindi lang pagyayabang lang ang problem kasi dito. Yan naman ang paulit-ulit na pinapaunawa sa mga katulad ni Sir. Kaya lang syempre, lalo na yung mga katulad ni Sir na media na piling niya alam niya ang lahat. Hindi mo naman masasabihan. may hangin sa utak ito, no? Marami hong nagagalit ho dito, marami hong naluluko, di umano. Sila ho may sabi na may mga OFW, overseas Filipino workers na mga niluluko nitong si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos ay may hayaan. Pero gusto ko dito, parang tanggap na ng society na Norman Mangusin ang name niya. No? At least kahit pa paano meron ng kalinawan talaga. Na yung Francis Leo Marcos niya ay AKA lang talaga. Hindi yun yung tunay na pangalan. Ho natin silang sila ho'y magsampahan ng kaso. Yung ating po mga kababayan OFW, wag na ho kayo magpauto at magpaluko dito sa mga ilang po mga vloggers. Alam mo sir, kung ganyan lang kadali sa sinasabi mo yan na wag na po kayo magpauto, abay 6 years ago tapos na ito eh. Itong laban na to. Yung sinasabi mo, kayo mga OFW, wag na kayo magpauto kung ganun lang kadali. Abay, tapos na ito noon pa. Akala mo ba, sir, bobo kami na hindi namin ginawa yan na sinabihan na namin? Kasi, actually, yung mga talagang naniniwala na kay Sir Norman Mangusin, most of them, wala na tayong magagawa. Pero sometimes kasi, merong mga nagigising din naman. Pa isa-isa, pa dala-dalawa. Pero ang main goal kasi nitong pag-spread ng awareness na ito, para sa tao na makikilala pa lang si Sir Norman Mangusin. Yung mga nandun sa loob, majority doon, I think siguro 90%. Wala nang pag-asa yun, doon na lang sila. 'Di ba? Ito si Sir, alam ko naman media to, dapat alam mo yung kalakaran kasi ng ganyan. Hindi naman umi-epekto yan dahil kung effective yan, kasi ang gusto ni Sir Magic eh. Katulad na sa tingin mo ba, lalo na ikaw, nagsalita ka sa tingin mo, magically, twing, 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 hindi na magpapauto yan sa isang sabi mo lang. Sometimes nga, kahit halos
Gumastos na ng milyones ang PNP sa campaign na ganyan sa social media, yung wag kayong magpapaloko, wag kayong ano, kahit yung mismong mga ano 'di ba, mga ahensya ng gobyerno. For example, sa LTO, ilang beses na sinabi na wag kayong tatangkilik sa fixer. 'Di ba? Hindi naman effective 'yun eh. Kailangan talaga may makita na nangyayari kasi. Yun ang hindi naiintindihan ng mga katulad nito. Kasi inuulit ko, ano, kung ganun lang pala ka-magic, yung sabihin mo na, mga OFW, wag na ngayong magpaloko. Abay, tapos na ito. Baka isang buwan pa lang na namamayagpag si Sir Norman Mangusin, tapos na ito. Eh, hindi umabot na 6 years eh. Kaya kailangan talaga na may position sa gobyerno ang gagawa niyan. Kailangan makialam na ang gobyerno. Well, pananaw ko 'yun, ano, kung titigasan ng ulo niyo na hindi dapat makialam, hindi bahala kayo. Basta channel ko 'to, sabihin ko yung gusto ko. Tumutulong kuno, nagbibigay kuno ng mga inisyatibo na para tulungan ang ating mga kababayang Pilipino. Kahit naman po sa mga foundation ho, yung inyo po mga donasyon na pera ho, anumang bagay, no, na mga idinodonate ho ninyo, hindi naman ho lahat yan ibinibigay. Siyempre ho, may mga opisina ho yan. Binabawasan ho nila para po sa kanilang mga expenses. Tama. Iba naman 'yon. Malaman ho ako. Huwag mo ikumpara doon yung operations ni Sir Norman Mangusin. Yung mga tinutukoy mong foundation, legal 'yon, may transparency 'yon. May mga accountants 'yon na iaano talaga. Totoo naman 'yon, walang problema doon eh. Pero according kasi sa secretary ni Sir FLM, si Ma'am Yamatan, 'di ba? For example, sa 1 million na nakokolekta, ang gagastusin lang 100,000 o 200,000, 800,000 ang ibubulsa. Walang transparency. Tapos lulukohin ng mga huwag mo itutulad. Ano ba talaga to? Journalist ba talaga to? Alam niya ba yung sinasabi niya? Ikukumpara niya sa mga lehitimong foundation? Ano ba naman, sir? Abay, kahit hindi ako nag-aral ng journalism, alam ko yung mga ganyang bagay eh. Ito yung mga taong may mema lang. Kaya sabi ko sa inyo, ayoko na mag-react ng mga ganito eh. Di ba? For example, Kapuso Mo Foundation, syempre gagastos yun, yung sasakyan nila na idadala doon sa lugar na tutulungan. Pero lahat yun, may transparency lahat yun. Alam nila na kailangan nilang i-submit yun sa DSWD or sa SEC. Kasi 'di ba, pagka mga ganyang foundation, hindi lang naman sa SEC kukuha ng permit yan eh. O ng license eh. Sa DSWD din, kukuha din ng permit doon para magsagawa. Huwag mo ikukumpara yung ginagawa ng mga lehitimong foundation diyan sa ginagawa nila Sir Norman Mangusin. Payan. Ganon din po itong mga vloggers na humingi ho ng tulong. Hindi! Pinagsasabi mong ganun din mga vlog. Iba ang mga vlogger, sir naman. Wala namang permit sa SEC at yan eh. At sa DSWD yan eh. Talaga namang itinutulong ho nila yung iba. Pero yung iba ho, ay maybe, pasintabi ho, baka minulsa. Ikaw ba naman? Wala ka namang ibang hanap buhay kundi ho magbablog. Oo nga naman. Kikitain mo, paano ka mabuhay? Unless kung ikaw po'y anak po ng napakayaman sa ating bansa. Actually, ganito kasi yan. Ako, kasi may debate, may tinatawag kasing poverty porn eh. Marami kasing marami kasing tutol doon. Yan sila Attorney Libayan, yan sila Kayo. Sa akin ako magiging mapagbigay naman. Bagamat ako tutol din naman. 'Di ba? Pero may reservations naman ako ng konti. Kahit papaano, 'di ba? Kahit papaano, pero tutol pa rin naman ako. Ngayon, yung payag na ako sa poverty porn. Ang condition ko lamang
Basta wag na kayo manghihingi kung ano yung kikitain nyo sa vlog, yun na lang. Kasi kung ako papipiliin din lang, marami kasing walang kwentang content sa social media eh. Mas gusto ko na yung poverty porn na yan kumpara doon sa mga prank na nakakaabala talaga ng tao. Naalala nyo yung Tokomi Brothers, yung mga prank na katulad yung may kinikidnap kunyari, tapos muntik na silang barilin ng pulis. 'Di ba? Mas gusto ko na yon kasi yung mga nakakaabala sa traffic na mga nagpa-prank-prank. Although na hindi pa rin talaga ako pabor sa poverty porn, pero kung may tatanggapin man ako, okay na yon. Pero ang condition ko lang sana, wag namang hingi. Galing dun sa pinagkakitaan mo ng video, katulad nung kay Hungry Syrian Wanderer. 'Di ba? Kahit na lesser evil naman na yun, kahit na nakikita natin na ine-exploit niya yung yung mahirap, at least hindi siya nangungulekta ng ng donasyon galing sa Never ko pa nakita nag-super chat yun eh. Si Hungry Syrian Wanderer. I mean yung nag-live siya tapos nanghingi. 'Di ba? To be fair naman, no? Pero may ano pa rin, tutol pa rin naman ako. Pero kung may pagbibigyan ako, inuulit ko, mas maganda na yung ganun. Basta wag lang sila manghihingi. 'Di ba? Doon kasi nagkakaroon ng problema yung manghihingi kasi ang magiging issue doon yung transparency. Halimbawa ako mangungulekta ako, itutulungan ko yung kambing sa amin na hindi makakain. Mag-donate kayo sa akin. Kailangan nakikita talaga ng tao kung sino-sino yung mga nag-donate doon. At makikita yung transparency, yung resibo, kung magkano yung gagastusin. 'Di ba? Makikita ng mga tao yon. Hindi yung basta na, ay, inano ko na. Ilan ba yung nag-donate sa'yo? Paano kung, halimbawa, kaya nga pati yung, di ba nag-fundraising ako dun regarding dun sa gadget na gagamitin namin sa ghost hunting. Most of you, mga mababait kasi yung mga iba nagdo-donate. Ay, wag mo nang sabihin wag mo nang sabihin na ako nag-donate Hayaan mo na, wag mo nang anuhin. Hindi pwede po, ma'am at sir. Kailangan po talaga kasi may transparency. Diba? Yun po yung doon. Kaya nga sinesend ko sa inyo kung magkano at kung ilan na yung nalilikom na pera. Halimbawa, halfway na po kami Tapos pagka nakumpleto na yun, putol na. 'Di ba? Sinasabi ko sa inyo kung ilan yung matitira, ilan na lang ang dapat kumpletuhin, ilan na lang yung kulang. 'Di ba? Kasi mahirap kasi yan eh. Yung ganyan. Alam ko sa inyo walang kwenta ang pera na. Kumbaga, hindi concern sa inyo yung pera. Alam ko na pure ang heart nyo sa pagtulong. Katulad lang ito ng pinag-usapan natin kagabi eh. Pero importante din kasi yung yung nalalaman nyo kung saan napupunta. 'Di ba? Right nyo yun eh. Bilang nag-donate. 'Di ba? Okay lang sana kung hindi ako nananawagan dito Hindi ako nananawagan. Biglang binigyan niyo ako ng pera. Hindi ko alam kung saan gagamitin. Bahala ka na diyan. Okay lang 'yon. May freedom na akong gamitin. Pero kung halimbawa kung sasabihin ko sa inyo, yun nga, may tutulungan tayong kambing na pilay dun sa palaya na nakasuga. 'Di ba? Yung kambing lang talaga ang pagkakagastusan natin. At yun ang alam nyong 'di ba? Na naiintindihan niyo ibig ko sabihin. Marami naman ho dyan mga vloggers nagsimula din ho talaga sa wala at nagkaroon lamang ho dahil po marami po silang napasaya. Marami po silang tawag nito, napaligaya ho sa kanila po mga content na ginagawa. Kaya dapat po sa Philippine National Police, hayaan mo silang magsampahan ng kaso. Kaya nga ito po'y battle of battle of mga balitaktakan itong mga vloggers Nakita ho ninyo dito Battle dito of, po ano
Battle of Balitaktak. Sa hanay ho ng media, radyo, dyaryo, television, kasama na rin po ang mga online news. Ulitin ko, live ho tayo ngayon sa radyo ha. Itong ating program. Alihitin mong Live ho media sa pala radyo. to. Hindi lamang ho sa ating Facebook, kundi po maging sa radyo. Hanapin lamang po ninyo sa inyo pong AM band, inyong talapihitan ang 1242 at po inyo pong mapapakinggan. Siyempre po, pagdating naman po sa Facebook, tayo ho'y mapapanood, no? Sa ating pong mga kwentuhan sa hapon na ito. Kayo ba'y nagtatanghalian ay? Ako ho, hindi pa ho. Naku, At, padala na natin si actually ho, Sir ng ano. salukuyan po kaming Pag mga ganyan na nagugutom. Joke lang joke lang. Salukuyan po kaming nasa editing para ho sa aming Huli Ka Dyaryo monthly, weekly edition. This coming Monday ho, lalabas na ho ito. Okay, so tuloy po tayo dito. Sabi ko nga ho, ngayon ho ay sinampahan ho ng kaso sa ombudsman ni Norman Mangusin, a.k.a. Francis Leo Marcos. Meron naman pong punto, ito pong Sinapolcom Commissioner, Attorney Ralph Calinisan, dahil sa napakarami po nitong naabuso. Nagsampa na rin po sila ng kaso, kasama po ang Land Transportation Office as Assistant Secretary, at ganoon din ho sa paggamit ho ng pangalan o apelido ho ng pamilyang Marcos, ang ating pong Pangulo. Hindi, wala namang sinasabing sinampahan ng kaso doon. Tinan mo, humugot na naman ng detalye sa wala. Wala pa namang, ano ba naman to? Media ba talaga to si Sir? Dito nagkakaroon ng misunderstanding pag mali-mali ang binabalita eh. Nung nagsampa si Sir Ralph Calinisan, hindi pa nagsasampa si sila Canilao, sumama lang doon to support. Dinadraft pa yung kay Sir Lacanilao. Ni Norman Mangusin, a.k.a. Francis Leo Marcos. Meron naman pong punto, ito pong Sinapolcom Commissioner, Attorney Ralph Calinisan, dahil sa napakarami po nitong naabuso. Nagsampa na rin po sila ng kaso, kasama po ang Land Transportation Office as Assistant Secretary, at ganoon din ho sa paggamit ho ng pangalan o apelido ho ng pamilyang Marcos, ang ating pong Pangulo ng Bansa. Siyempre, bahala na ho si Pangulo dyan. Total, kayo naman ho. Mayroon po tayong mga sangay ng gobyerno na nararapat po talaga magsampa ng kaso laban po dito kay Norman Mangusin. Kung mayroon naman po talagang katotohanan na mayroon po siyang nagawang pagkakamali, kasi ho, after ho siya nakalabas ho, sa kanya pong kaso na unjust vexation, kung di ako nagkamali, tama ba? Kaso ni Norman Mangusin ho yan, kinasuhan ho siya. At ang kanya pong katunggali, ito pong si Makagago. Kung matino ba namang tao ito si Makagago, gamitin ba naman niya yung titulong Makagago? Di gago din ito eh. Tara mo, kung di ba naman gago din itong nag-rely siya na halata mong biased eh. Dahil ito alin ang mas gago sa dalawa? Gumamit ka ng peking pangalan para manloko ng tao, or gumamit ka ng alias na makagago? Alin na mas gago sa dalawa? Bias din ito eh. Ewan ko dito sa taon to. Kung basta mga ganyang tonohan. Mahilig ho itong bumanat ho. Mahilig ho itong tawag nito maghamon. Kapag pinatulan ho siya at medyo hindi niya kinaya, sa totoo lamang ho, yung mukha ho nito, hindi man ho purong Pilipino ho ito. May lahi ho ito. Akala ko nga may lahing Bombay ho ito. Pasintabi ko sa mga Bombay yung mga 5-6 ho dyan. Magandang hapon ho sa inyo. Yung mga 5-6 ho dyan, magandang hapon po sa inyo. Mga 5-6. Ito naman akin lamang observation. I hope na mali ako At ako naman so ay wag na ho kayong Hindi mo observation yan. Hinusgahan mo agad. Naggago dahil gumamit ng makagagong pangalan. Mas gago yung na meke ng pangalan na nilagay sa passport. Alam nyo mga kababayan ko, may nag-usap kami inaalis-alis ko yung salamin ko kasi pag hindi na ako nakafocus sa nag-usap kami kahapon, hindi ko papangalanan yung kausap ko kahapon. Mataas na tao yun eh. Ganyan. The joke lang. Yung paggamit ng pangalan, pag yan pala ay na pawalang bisa,
Domino effect pala yan. Lahat ng mga tinransact niya gamit yung name na peke. Lahat yun, mapapawalang bisa. Yan ang pagkakaintindi ko. Tama ba ako? Tapos, ang laking problema nun, lalo na doon sa mga anak niya, di ba Marcos din yung naging apelyido ng anak niya. Hindi ko dinadami yung anak ha, pero doon lang tayo sa, doon sa implication nung kung kung ano yung mangyayari just in case na maano siya. Kawawa yung mga bata eh. 'Di ba? Lumaki sa akala nila Marcos talaga. Who knows kung ano mga pinagsasabi niyang istorya dun sa bata. Kung bakit sila naging Marcos. 'Di ba? Kawawa naman. Tapos sasabihin pa netong ni Sir na kung di ka ba naman gago daw, ba't makagago yung pipili mong pangalan? Mas gago yung nag-imbento ng pangalan para lang mapalapit dun sa isang sikat na pamilya. Ewan ko, kung saan, bahala kayo dyan, Kung kakampi kayo dyan, sige, ako na yung nagsasabi ha, ako na yung nagsasabi, kumampi kayo dito. Mamaya, awayin nyo na naman ako na, na bakit yan wag na namang away. Ako na nagsasabi kumampi kayo dito. Wag kayo sa akin kakampi. Yun lang po muna ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Or umaga pala, sorry.